Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Gabi na at napakatahimik sa buong San Telmo. Ang mga kuliglig naman sa labas ay tila binabantayan ng dilim habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa mga bintana ng mga maliliit na bahay. Sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at may bubong na yero, nakaupo sa balkonahe ang isang babaeng edad 18 na may mapupungay na mga mata. Hawak niya ang basang buhok at ang puting bestida ay napapalamutian ng mapuputing bulaklak ng sampagita na isinabit sa pasamano. Siya si Riza. Morena, maganda, tahimik at misteryosa. Apo, huwag kang laging tumatambay dyan kapag ganitong gabi. Lalo na't papalapit na naman ang kabilugan ng buwan. Alam ko po, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag tuluyan akong lamunin ng pagiging... Iyon. Pinagpala kang may puso pa rin ng tao. Ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Salamat po, Lola. Sige na, pumasok ka na sa loob maya-maya, ha? Tumango lang si Riza, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang lalim ng pagod. Alam niyang sa darating na 3 gabi ay hindi na siya magiging siya. Pagkaalis ni Lola Urbana ay napatingin ulit siya sa kalangitang pinaliliwanagan ng mga kutitap na mga bituin. Doon ay naalala niya ang nangyari nitong nakalipas na araw sa palengke. Nakatagpo kasi siya roon ng isang gwapong lalaki na sa tingin niya ay na love at first sight din siya. Nung Biyernes kasing yon, ay maagang nagpunta si Riza sa palengke para bumili ng luya, sibuyas at dahon ng tawa-tawa. Suot niya ang kanyang kulay rosas na duster at bitbit ang bayong. Pamilyar sa kanya ang mga tao at ang mga tindera ay kilala siya bilang isang babaeng mabait pero mailap. Habang binibilang niya noon ang sukli mula kay Aling Pitang, ay isang malakas na motor ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang isang lalaking matangkad, maputi at may asul na mga mata. Naka-camouflage na uniforme. Siya ang sundalong si Tiberos Honti. At ayun na nga ang una nilang pagkikita at pag-uusap. Magandang umaga. May tubig ba rito? May karinderya dyan at malamang meron sila. Nauuhaw ka ba? Oo nauuhaw ako at nagugutom rin. Pero parang ikaw ang gusto kong maging tour guide. Pwede ka ba? Ha? Naku, yan lang naman sa harap yung karinderya eh. Saka hindi ako tour guide. Natural na probinsyana lang ako. Mas okay nga yun dahil mas totoo at madaling kausap. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Tiberos Honti. Dayong sundalo lang ako dito sa San Telmo. Riza. Riza ang pangalan ko. Magandang pangalan Kasing ganda ng mukha mo. Sa kabila ng kakaibang tensyon, ay ramdam ni Riza ang tila kakaibang daloy ng kuryente sa pagitan nila ng nasabing sundalo. Para sa kanya ay ibang-iba ang lalaking yon dahil hindi bastos at hindi mapanghusga. Nang nagpaalam na si Tiberos, matapos kumain ay nag-iwan pa yun ng mensahe na talagang kinakiligan ng dalaga. Riza, di ba? Babalik ako bukas o sa makalawa. Kung sakaling mag-cruise ulit ang landas natin, baka gusto mong ituro sa akin kung saan yung mga magagandang tanawin dito bukod sa'yo. Ha? Bakit ako? Sige na. Maiwan na kita, ha? Hindi na nakaimik si Riza pero pagtalikod ng sundalo ay lihim siyang ngumiti. Ngiting hindi niya kayang ipaliwanag. At matapos manumbalik ang mga alaalang yon, ay napangiti na naman ang dalaga bago pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kanyang silid ay nagsindi siya ng insenso.
Pagkalaon ay humiga siya habang nakatitig sa bubungan. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin maalis sa isip niya si Tiberos kahit ilang araw na ang nakalipas. Pero sa kabila noon ay parabang nagtatalo ang damdamin at takot sa kanyang dibdib. Nakakagusto na nga ba ako sa taong isang beses ko palang nakita? Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng umibig at lalong hindi ako pwedeng masaktan o makasakit ng kapwa. Hindi ko matatanggap to at habang buhay kong pagsisisihan ito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kanyang damdamin sa katahimikan ng gabi. Dahil ramdam ni Risa ang anino ng madilim na kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Sa loob-loob niya ay nagsisimula na namang mabuhay ang kagutuman. Kinabukasan ay mabilis na lumipas ang maghapon sa San Telmo na tila wala namang kakaiba. Ganun pa rin katulad ng kahapon at mga nagdaang araw. Ang hangin ay malamig at ang ulap ay tila may itinatagong masamang balak. Sa gilid ng kagutuman ay nakaupo si Riza sa ilalim ng punong balete. Hawak niya ang isang lumang kwaderno at binabasa ang sulat kamay ng kanyang nanay May bago ito namatay. Kahit nabasa na niya mga yon, ay inuulit-ulit niya sa araw-araw dahil sa pamamagitan nito ay tila nararamdaman niyang kasama pa rin niya ang inang matagal nang namayapa. Ang kapilugan ng buwan, anak. Huwag mong hayaan ang uhaw na magpatalo sa puso mo. Ikaw ay may dugong uligbang aswang, pero hindi to kailangang manaig. Isarado mo ang iyong puso sa anumang galit dahil kung hindi, magiging alipin ka ng kasumpa-sumpang gutom. Isinara ni Riza ang kwaderno. Napapikit siya at maikpit na niyakap ang sarili. Sana po, Nay, nandito kayo. Namimiss ko na po talaga kayo eh. Sumandal lang siya sa gilid at muling nagmuni-muni hanggang sa bumalik na naman sa kanya ang mapapait na alaala noong namatay ang kanyang nanay May. Kahit matagal nang nangyari ang mga bagay na yon, ay tila sariwa pa rin para sa kanya ang mga pangyayari. At sa tuwing binabasa niya ang sulat ng ina, ay pakiwari niya kahapon lang naganap ang lahat. Napaluha siya ng tahimik pero kagad niya ring pinawi ang luha ng mga mata. At saka napabuntong hininga ng malalim. Inalis niya kaagad sa isip ang mga yon hanggang sa bigla na lang din sumagi sa alaala niya ang binatang sundalong si Tiberos. Hindi niya rin alam pero nagtataka rin siya kung bakit nga ba biglang sumagi sa utak niya ang nasabing sundalo. Ni hindi niya man yun iniisip o ano paman. Pero nagpapasalamat na rin siya dahil doon sapagkat nawala ang kalungkutan ng pag-iisip sa kanyang namayapang ina. Bakit ka ba laging tumatakbo sa utak ko? Siguro, lagi mo rin akong iniisip, ano? Tila kinilig siya matapos maglaro ang isip patungkol nga sa gwapong sundalo na nakilala niya lang noong nakaraan. Naantala na lang yun nang dumating si Lola Urbana para magpatulong ng mga gagawin sa kanilang taniman. At naging payapa naman ang araw ng dalaga pero alam pa rin nila na pansamantala lang ang kapayapaang ito. Lalo na kapag nagsimula na siyang dalawin ng pagiging uligbang aswang. Ayon kasi sa nakasanayan ng kanilang pamilya, sa tuwing ikatlong henerasyong babae mapupunta ang pagiging aswang. At dahil si Riza ang ikatlong henerasyon, kaya siya ang magiging uligbang aswang sa tamang edad. At dahil 18 na siya, kaya magsisimula na ang pagpaparamdam ng kadiliman sa kanyang pagkatao. Matapos magsindi ng insenso, ay natulog na ng matiwasay si Riza. Subalit dinalo siya ng nakakatakot na panaginip. Nakakulong siya sa isang madilim na silid na ni katiting na liwanag ay hindi makalusot. Malamig at nakakakilabot ang nasaming silid dahil kahit ang sarili niya ay hindi niya nakikita. Nasaan ako? Anong lugar to?
Sinubukan niyang libutin ng silid at dahil sa dilim ay kinapakapan na lang niya ang palibot. Wala siyang nakitang pinto palabas kaya mas lalo siyang naalarma. Lola Urbana? Nasaan ka? Tulong po! Tulungan niyo ako! Walang lolang Urbanang sumulpot, sa halip ay isang nakakatakot na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas lalong nabalot ng kilabot ang pagkatao ng dalaga, lalo na nang marinig niya ang malademonyong tinig na bumubulong. At sa isang iglap ay may sumulpot na nakakatakot na nilalang mula sa kung saan. Mapupula ang mga mata nito at mahaba ang dila na sumunggab sa kanya. Napasigaw ang dalaga at dahil doon ay napabalikwas siya ng bangon. Hingal na hingal at pawis na pawis siyang napatingin sa bintana. Napayakap tuloy siya sa sarili dahil sa lamig na dala ng simoy ng hangin. Ano ba yung nakita ko sa panaginip ko? Nakakatakot. Dahil sa nangyari ay hindi na tuloy siya nakatulog hanggang sa sumikat na ang araw. Siya na ang nag-asikaso ng almusal nila ni Lola Urbana at nagwalis na rin siya sa kanilang bakuran. Pagkagising na matandang babae, ay inutusan siya noon na magpunta sa ilog para kumuha ng mga dahon at halamang ugat. Naglakad nga si Riza papunta sa ilog na bitbit ang bayong ng mga dahon at ugat para kay Lola Urbana. Habang papalapit siya sa nasabing lugar, ay biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa gubat. Nagulat siya katulad ng mga ibon na nagpulasan mula sa pinagpupugaran ng mga ito. At kahit kinakabahan, ay na-curious pa rin ang dalagita sa kung ano nga ba ang dahilan ng putok ng baril na yun. Naglakad siya papunta sa pinanggalingan ng ingay hanggang sa makarating siya sa damuhan. Sumilip siya doon at paghawi ng mga damo ay nasilayan niya si Tiberos na duguan ang kaliwang braso. Bukod doon ay humihingal ang binatang sundalo habang hawak-hawak ang baril nito. Tiberos, ano nangyari sa'yo? Mahabaging langit? Risa, ano ginagawa mo rito? Papunta ako sa ilog at nakarinig ng putok ng baril kaya ako sumilip dito sa damuhan hanggang sa nakita kita. Risa, you shouldn't be here. May gumalaw sa bandaro ng damuhan at sinalakay ako. Hindi yung tao. Kaya mag-iingat ka. Halika muna rito. Sugatan ka kaya dumito ka muna at tutulungan kitang gamutin ang sugatan mong braso. Patakbo silang nagtungo sa ligtas na lugar at nang masiguro nilang hindi na makakasunod ang kung anumang umatake kay Tiberos, pansamantala na silang tumigil sa ilalim ng puno. Walang pag-aalinlangan ay dahan-dahang nilinis ni Risa ang sugat ng binatang sundalo gamit ang tubig ibon at dahon ng sambong mula sa bayong. Tumitig naman sa kanya ang lalaki na tila namamangha sa galing niya sa bagay na yun. Ang galing mo ah. Naku, hindi naman. Anong hindi? Ang galing mo kaya? Hindi ko nga naramdaman ng sakit habang ginagamot mo ako eh. Mas narelax ako. Ganito talaga kami mga probinsyana. Hindi ka lang basta probinsyana. Mahusay ka at talatang sanay ka sa ganitong gawain kaya siguradong swerte ang boyfriend mo. Ha? Naku, wala pa akong boyfriend. 18 pa lang ako eh. Ganun ba? Hindi naman pala nakakalayo ang edad natin, Riza. Ako, kaka 25 years old ko pa lang nung unang nagkita tayo ron sa karinderya. Hindi ako nakapag-celebrate gawa ng naka-duty ako sa trabaho rito sa San Telmo eh. Ganun pala. Maligayang kaarawan kahit huli na ang pagbati ko. Naku, salamat ah. Ay teka, matanong ko lang. Saan mo natutunan yung panggagamot? Yung mga dala mo sa bayong, mga halamang gamot yan na nakikita ko rin sa ibang bahay malapit sa kampo namin. Ang lola ko ang nagturo sa akin. Papunta nga sana ako sa ilog para kumuha pa ng ibang kailangan eh. Wow, ang galing ah. O paano? Mag-iingat ka sa pagpunta mo sa ilog na mag-isa. Dito sa probinsya,
mas marami ang kababalagan kaysa sa nakasanayan mong syudad. Paniwalaan mo man o hindi, totoo mga yon. Katulad ng sinabi mo kanina, may umatake sa'yo na kung ano. Sigurado kung hindi yun ordinaryong nilalang. Talaga? Ayos pala no? I really like mystery pa naman. Hindi lahat ng gusto natin ay mabuti para sa atin. Paano kung ikaw ang gusto ko? Natigilan ng dalaga at napatingin ng mata sa mata sa binatang sundalo. Nagulat din kasi siya sa mga sinabi nito at base sa itsura ng gwapong lalaki, hindi niya alam kung nagbibiro o seryoso yon sa mga sinasabi. Ayaw niyang paniwalaan yon, pero sa likod ng kanyang isip at puso ay kinikilig na siya ng matindi. Dahil doon ay nagmadali siya sa pagbebenda dahil nararamdaman na niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mas matunog ito kaysa sa tunog ng mga kuliglig. Kinikilig man, ngunit sa loob-loob niya ay merong bumubulong at tumututol sa pag-ibig na nagsisimula palang umusbong. Hindi pwedeng mahulog ang loob ko. Dahil kapag sumiklab ang kagutuman, baka siya pa ang una kong... Oh, bakit natamimi ka dyan, Risa? Tapos na ba o hindi pa? Tapos na. Okay. Salamat Narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Ha? Tungkol saan? Wala na akong maalala kasi nakatuong mabuti yung atensyon ko sa panggagamot sa iyo eh. Sige na. At bumalik ka na sa kampo nyo. Dahil baka balikan ka pa ng sumalaki sa iyo na kung ano. Paano ka? Iatid na kita. Naku, hindi na. Kaya ko ng sarili ko. At mas kabisado ko kaysa sa iyo itong gubat. Sige na. Dahil malapit na rin naman ang ilog eh. Kailangan mo nang bumalik para matingnan yung sugat mo doon. Sige. Ikaw ang bahala. Pero maraming salamat ulit Sana sa susunod na pagkikita natin igala mo naman talaga ako sa magagandang lugar dito sa San Telmo. Ngumiti lang ang dalaga at pinilit na itago ang matinding pagkakilig. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa ilog at nang mawala na sa paningin niya ang binatang sundalo, ay huminto siya sa isang gilid at sumandal sa isang puno. Napahawak siya sa dibdib at tila hingal na hingal. Hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa matinding pagkakilig na nararamdaman. Muli niya tuloy inalala ang sinabi ni Tiberos na pakunwari pa siyang kaninang hindi narinig. Paano kung ikaw ang gusto ko? Kuy Risa, huwag ka nga masyadong karengking. Alam mo magaling magpahulog ang mga taong taga-syudad eh. Sanay silang magpaikot ng tao kaya huwag kang basta-basta palilin lang. Naantala na siya sa magandang sentimentong yon nang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Para bang may kung anong kadiliman ang umaali-aligid hanggang sa manood na to sa kanyang sistema. Nangilabot siya sa hindi malamang dahilan kaya patakbo na siyang umalis sa lugar na yon dala-dala ang bayong. Ilang saglit pa ay binilisan na lang din niya ang pangunguha ng mga kailangang halamang gamot bago mabilis na bumalik sa kanilang bahay. Lola, pasensya na po kung natagalan ako May tinulungan po kasi akong sundalo doon sa gubat eh. Sugatan po siya at inatake raw po siya ng hindi makilalang nilalang. Bakit ba kasi ang hilig ng mga tao na magpunta sa gubat kahit na alam nilang mapanganib? Lola, tao din naman po ako pero pinapunta niyo po ako rin sa ilog. Apo, alam naman nating hindi ka ordinaryong babae. At mabuti na lang nandun ka. Dahil kung hindi baka nalapan na siya ng mga nilalang sa gubat. Ligtas naman na po si Tiberos at siguradong hindi na yun uulit sa pagbalik doon. Aba! At nakilala mo pa talaga Risa, Apo, sinabi ko naman sa iyo na mag-iingat ka sa pakikihalubilo sa mga tao. Lalo na ngayong unti-unti nang nabubuhay sa katauhan mo ang pagiging uligbang aswang. Alam ko naman po yun, Lola. Kinuha na ni Lola Urbana ang mga halamang gamot at nagtulong na sila sa paglilinis nito. Itinuro na rin ng matandang babae kung para saan ang mga yon at kung paano ang tamang panggagamot. Naubos ang maghapon na maglola sa pag-aaral at paggawa ng mga halamang gamot.
Bago matulog ay muling nagsindi ng insenso si Risa at nagdasal ng taimtim. Nang matapos na, ay humiga kagad siya at nakatulog ng mahimbing. At katulad na naman kagabi ay bigla siyang dinalaw ng nakakatakot na panaginip. Nakakulong na naman siya sa isang madilim na silid at naghahanap na naman siya ng lagusan pero wala siyang nakita. Maya-maya pa nga ay bigla na namang sumulpot ang nakakatakot na nilalang na may namumulang mga mata at mahabang dila na naglalaway. Napasandal siya sa isang sulok habang pinagmamasdan ng nakakatakot na nilalang. Layuan mo ako, halimaw ka! Risa, malapit na ang kabilugan ng buwan at magiging ganap ka ng isang uligbang aswang. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na boses ng halimaw hanggang sa bigla na lang siya nitong sinunggaban. At katulad kahapon ay nagising ang dalaga at napabalikwas ng bangon. Eksakto na nakita niya si Lola Urbana na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Narinig kasi noon ang pag-ungol niya kaya nag-aalala yung nagtungo sa kanyang silid. Lumapit si Risa at niyakap ng mahigpit ang matandang ginang habang napapaiyak. Lola, ayoko pong maging ganap na uligbang aswang. Alam kong mapagtatagumpayan mo ito, Apo. Nandito lang ako para gabayan at tulungan kang malampasan ang pagsubok. Magmula nang mangyari yon, ay palagi nang sumasailalim si Risa sa orasyon ni Lola Urbana upang kahit papaano ay mapigilan ang pagkawala ng dugong uligbang aswang. Pero alam naman nilang pareho na walang makakapigil doon. Subalit ginagawa pa rin nila ang makakaya nila para hindi malukob ng tuluyan si Risa. Gabi-gabi ay dinadalaw pa rin siya ng halimaw sa panaginip. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa loob ng silid ay pinilit ni Risa ang sariling itali sa poste ng kama. Ito lang ang naiisip nilang paraan ni Lola Urbana para kung sakaling magpalit na siya ng anyo ay hindi siya makalabas ng bahay at manlapa ng mga inosenteng tao. Ikinadena niya ang isang paa, gaya ng itinuro ni Lola Urbana, at nagbudbud naman ang kanyang lola ng asin sa bintana at pinto ng silid. Ayos ka lang ba rito, Apo? Opo, Lola. Iwan niyo na po ako bago mag 12:00 ng hating gabi. Lumayo na po muna kayo dito sa bahay natin hanggat maaari. Gusto man kitang samahan dito, Apo. Pero alam natin pareho na mas lalo lang makakasama kapag gagawin ko yon. Kapag nakaamoy ka ng sariwang dugo at karne ng tao, siguradong mas lalala ang sitwasyon. Opo, naiintindihan ko po naman yun, Lola. Para po to sa kaligtasan nating pareho. Kaya, huwag na po kayo mag-alala sa akin. Kayanin mo ngayong gabi, Apo. Opo, kailangan ko magtagumpay ngayong gabi at hindi ako dapat kumawala sa pagiging uligbang aswang. Niyakap na matandang babae ang kanyang apo at pagkatapos ay umalis na nga siya sa lugar na yon. Ilang saglit pa nang mag-isa na lang si Risa sa lugar na yon ay unti-unti nang lumalalim ang gabi. Mula sa bintanang nakabukas ay nasilayan na nga niya ang perpektong kabilugan ng buwan. Nang mapatingin at matamaan siya ng liwanag nito ay unti-unti na nga siyang nakaramdam ng kakaibang init ng katawan. Napapikit siya at napasinghap hanggang sa mas uminit pa ang kanyang pakiramdam. Nagsimula ng manakit ang kanyang mga kalamnan dahil sa pagpapalit ng anyo. Napahiyaw ang dalaga dahil naglagatukan na ang kanyang mga buto at nagsimulang uminit ang kanyang balat. Namamaluktot na nga siya habang pilit na kumakawala sa kadena. Pero hindi lang doon natapos ang kanyang paghihirap. Nagsimula ng magputukan ng kanyang mga kasukasuan. Nagdugo din ang mga mata niya saka bumuka ang bibig at lumabas ang dila. Mahaba ito na halos umabot ng 12 pulgada. Basa ito na katulad ito ng isang pangahas na ahas. Hinabol ang mapuputing mata niyang tila nagdurugo ang liwanag ng buwan mula sa bintana. Ang mga kuko niya ay humaba rin at tumalim, at sa isang iglap ay bigla na lang nakalagay ang tanikala dahil sa kanyang lakas.
napunit kaagad ang kinakalawang na bakal. Pinigil niya pa ang sarili dahil tila naintindihan niya pa ang mga bagay-bagay sa paligid. Pero mas malakas ang presensya ng kadilimang bumabalot sa kanyang pagkatao kaya nadaig siya nito. Nagugutom ako. Tumalon siya palabas ng bintana at tumakbo sa mga puno. Mabilis ito na parang mabangis na hayop sa gabi. Nagpagala-gala siya sa baryo hanggang sa mapadpad siya sa masukal na gubat. Pasado 2:30 na madaling araw, sa gitna ng gubat may 3 rebelde na nagtago matapos ang barilan. Narinig nila ang kaluskos na gawa ni Risa na nasa anyong uligbang aswang. Nagbulungan sila at itinutok ang mga baril sa pinanggalingan ng ingay. Naghihintay sila ng taong lalabas, subalit isang nakakatakot na nilalang ang nagpakita sa kanila. Ang anino ni Riza na nasa anyong uligbang aswang, gumapang siya mula sa itaas at lumagpak sa kanilang harapan. Sa isang iglap ay isa sa kanila ang nilapa ng halimaw. Sumigaw ang 2 rebelde dahil sa takot. Dahilan din para maiwan nila ang iba pa nilang mga gamit maliban sa mga baril. Tumakbo ang 2 sa mataas na mayabong na puno. Si Uligbang Risa ay tahimik na humabol sa kanila na parabang nakakakita ng malinaw sa kadiliman. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa ang isa pang rebelde ay nadakma ng walang kahirap-hirap ng halimaw. Dahil doon ay napahiyaw yon hanggang sa mawalan ng buhay at ilang saglit pa ay bumagsak sa harapan ng natitirang rebelde. Sa takot ng lalaking naiwang buhay ay hindi na siya nakatiis, kundi magpaputok ng baril. Madali namang naiwasan ni Uligbang Risa ang mga yon na nakapagtago ulit sa dilim. At dahil sa alingaungaw ng putok ng baril, mula sa kinaroroonan ay narinig ito ni Tiberos pati na rin ang sigaw. Papunta na kasi ang binatang sundalo sa sikretong kuta nila sa gubat. Naging alerto ang binatang sundalo na bigla niyang pinatay ang hawak na flashlight. Pagkalaon ay sinundan niya ang pinanggalingan ng tinig. Sa isang makulimlim na buwan ay nakita niya ang nasabing rebelde, pati ang nakakatakot na nilalang na humahabol dito. May nanlilisik na mga mata, dugo ang bibig at ang dila ay parang latigo. Eksaktong dinambahan nito ang natitirang rebelde na walang awang ginutay-gutay ang katawan gamit ang matutulis na mga kuko at ngipin. Anong klaseng hayop yan? Dali-dali niyang itinutok ang baril sa halimaw habang nilalapan nito ang walang kalaban-laban na rebelde. Ngunit bago siya nakaputok ng baril ay tumingin ang halimaw sa kanya. Doon niya tila nakita ang wangis na mukha noon na parabang pamilyar sa kanya. Mas lalo siyang nagulat nang marinig tong magsalita dahil parang pamilyar ang boses noon. Tiberos? Risa? Dahil doon ay dinakma ang ulikmang aswang ang nilalapang lalaki at tinagis yon kay Tiberos na biglang nagtago sa isang gilid. Dali-dali niyang binuksan ng flashlight at nang ilibot yun ay wala na ang nasabing halimaw. Ang naiwan na lang ay ang rebelding lasug-lasug ang katawan at naghihingalo na humiling sa kanya na patayin na lang. Ginawa ng hayon ni Tiberos para hindi na maghirap ang kawawang lalaki. At sa kabilang banda naman, mula sa tuktok ng mayabong at matibay na puno, ay nagmasid ang uligbang si Risa sa gwapong sundalo. Nang makita niya yon, ay parabang biglang napawi ang uhaw sa kanyang dibdib. Ang uhaw sa sariwang karne at dugo ng tao. Para siyang nahiya sa sarili, kaya dali-dali siyang umalis sa lugar na yon at umuwi ng bahay. Dumiretso siya sa pusuhan at nagbanlaw kagad ng katawan. Pagdating sa kanyang kwarto, ay unti-unti rin bumalik ang kanyang anyo. Hubot-tubad ang basa niyang katawan na humandusay sa sahig saka na maluktot. Napayak siya at naisip ang mga nagawang krimen laban sa mga walang kalaban-laban na tao. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Nakapatay ako ng mga tao. Nilamon na nga talaga ako ng pagiging aswang. Ayaw ko to.
Ayaw ko nito. Dahil sa sobrang pagdadalamhati ay nakatulog na lang siya nang hindi niya na nararamdaman. Kinabukasan ay ginising na lamang siya ni Lola Urbana at nang makita niya yon ay kaagad siyang yumakap habang umiiyak. Inalo-alo naman siya na matandang babae dahil tila alam na noon kung ano ang nangyari. Kinamutan niya muna ang 18 anyos na dalaga at sabay silang naglakad papunta sa kama. Doon nga ay ikinuwento na ni Risa ang mga nangyari. Lola, hindi ko po nagawa. Mas namayani ang uligba kong pagkatao. Ano pong gagawin ko, Lola? Huwag kang mag-alala po. Hindi ako titigil hanggat hindi nahanap ang lunas para malabanan ang sumpa. Sa ngayon wala tayong magagawa kundi mag-isa mo tong kakaharapin. Pasensya na, Apo, kung wala akong maitulong sa iyo. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya, Lola. Wala po kayong kasalanan sa mga nangyayari sa akin. Kasalanan to ng mga ninuno natin. Kung di sila naging sakim sa kapangyarihan noon, hindi tayo makakaranas ng sumpa ng pagiging aswang. Nagyakapan na nga ang maglola at pagkalaon ay nagpatuloy na sila sa buhay. Lumipas pa ang ilang mga araw. Tuwing gabi ay mas maigpit na ang ginagawang pagtali kay Risa pero nakakakawala pa rin siya. Malakas kasi ang dalaga kapag nasa anyong uligbang aswang. At isang gabi na nga, muling nakaramdam na matinding pagkagutom si Risa. Matapos magpalit sa anyong aswang ay nagtungo kagad siya sa baryo pero nang patawid na sa tulay ay naagaw ng atensyon niya ang isang masarap na amoy ng tao. Nagpunta kagad siya sa bundok kung saan tila humahalimuyak ang amoy ng tao. Pagdating doon ay naabutan niya naman si Tiberos na papunta ulit sa sikretong kuta sa kabundukan laban sa mga rebelde. Napahinto siya at hindi alam ang gagawin kung sasalakayin ba ang gwapong sundalo o hindi. Hanggang sa nakita na lang siya nito dahil matagal siyang nakatanga sa itaas ng puno. Ikaw yung halimaw nung nakaraang gabi? Hindi kaagad nakapagsalita si Riza. Hindi niya kasi inaasahan na ang mabangong samyo ng karne at dugo ay nanggagaling pala mismo kay Tiberos. Dati naman kasi ay hindi ganoon ang amoy niya sa binatang sundalo. Ngayon ay hindi lang siya natatakam kundi parang nahuhumaling pa. Sa isang iglap, ang mga huni ng kuwagong nasa paligid ay biglang tumigil. Sa harap ni Tiberos, habang nakatayo ang uligbang aswang, ay kaagad niyang itinutok ang baril. Dahil doon ay napaangil si Risa habang tumutulo sa kanyang bibig ang laway. Halatang natatakam siya pero pinipigil niya ang sarili. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay may muling napansin ng lalaki. Parang katulad lang noong nakaraang gabi. Para bang nakilala niya ang nilalang sa anyo ng isang halimaw. Risa, ikaw ba yan? Sinong Risa? Ikaw nga! Dahil sa sinabing yon ni Tiberos ay tila natauhan ng dalagang aswang. Tumalon siya sa puno at lumayo sa lugar na yon pero sinundan siya ng binatang sundalo. At dahil sa parabang nataranta sa mga nangyayari, ay nawala ang pagiging alistong aswang ng dalaga. Hindi niya nakita ang isang sanga kaya nahulog siya at gumulong sa lupa. Hindi siya kagad nakatayo kaya naabutan siya ni Tiberos. Risa, ikaw nga yan. Hindi ba? Sumagot ka! Umalis ka na! Dahil baka hindi ako makapagpigil, Tiberos! Bakit ganyan ang anyo mo? Ano bang sinasabi mo? Bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi ka ba natatakot sa itsura ko? Lumayo ka na bago ko pa hindi makontrol ang tuluyan ng sarili ko. Nanginig ang kalamnan ng dalagang aswang at sa kanyang isipan ay bigla na lang niyang narinig ang usapan ng kanilang lola noong nakaraang araw lang. Kapag nagmahal ka, Risa, sa ganyang estado ng pagiging uligbang aswang, mas magiging matindi ang laban sapagkat ang gutom ng halimaw ay tinatalo ng pusong mapagmahal.
Nang maalala niya yon, ay nilabanan niya ang sariling katauhan. Pinilit niyang pigilan ang pagnanasa sa sariwang laman. Hinampas niya ang sarili sa puno at pilit na pinatatahimik ang halimaw sa kanyang kalooban. Hindi ako ganito! Hindi ako ganito! Ano ba nangyayari? At bakit ka nagkaganyan? Parte ito ng sumpa sa aming pamilya. Lumayo ka muna sa akin. Hindi ko pa nakokontrol ng katauhang to. Ayoko masaktan ka. Anong gagawin ko para makatulong sa'yo? Umalis ka na, pakiusap. Nagsisimula na naman siyang mamayani. Umalis ka na. Tuluyan nang nawala sa sarili si Risa. Naglaway siya na naglaway habang umaangil kay Tiberos na nakatingin lang sa kanya. Gusto mang pigilan ng dalagang uligbang aswang ang sarili pero tila may kumokontrol sa kanyang pagkatao. At nang sasalakayin na niya ang gwapong sundalo, ay kagulat-gulat na bigla na lang siyang natumba. Nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang nawala ng malay tao. Nagising na lang si Risa kinaumagahan na nasa silid na siya ng kanilang bahay. May benda ang kanyang noo at sa paanan ng kama ay nagulat siya dahil naroon si Tiberos. Nakaupo yun sa lumang upuan. Natutulog ng tahimik habang nagbabantay sa kanya. Napahawak ang dalaga sa noong nakabenda at doon nga ay bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Kamuntikan na nga pala niyang sakmali ng sundalo, mabuti na lang ay nawalan na siya ng malay tao. Nang ikikilos na niya ang katawan, ay biglang nagising yon at nang makita siyang nakadilat na ay ngumiti yun sa kanya. Oh, gising ka na pala. Anong ginagawa mo dito? Anong ibig mong sabihin? Malamang, hinatid kita rito dahil nawalan ka na ng malay kagabi habang nasa ibang anyo ka. Ha? Nasa ibang anyo? Oo. Hindi ko alam kung anong anyo. Basta, ibang anyo. Naiiba ka na ba, Tiberos? Anong ibig mong sabihin? Tinulungan na nga kita, nagagalit ka pa sa akin. May masama ba sa ginawa ko? Ayaw ko lang naman na mapahamak ka. Pero ikaw ang mapapahamak sa ginagawa mo. Hindi naman ako napahamak Ay naku, ewan. Ganyan ba talaga mga taga-siyudad? Ang galing yung manginis eh. Alam mo ba kung anong klaseng nilalang ako? Isa kong uligbang aswang. Ano naman ngayon? Ha? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng isang uligbang aswang? Sa madaling salita, halimaw ako. Wala akong nakikitang aswang o halimaw. Pasensya na pero ikaw lang talaga ang nakita ko kagabi at wala nang iba, Risa. Hindi alam ng dalaga kung ano ang mararamdaman niya matapos marinig ang mga sinabi ni Tiberos sa kanya. Para siyang kinilig na natutuwa at maiiyak na ewan. Naghalo-halo ang emosyon hanggang sa unti-unti nang manlabo ang mga mata niya dahil sa napipintong pagluha. Eksakto naman na dumating si Lola Urbana kaya naantala ang pag-uusap nila. Dahil doon ay tumayo ang binatang sundalo at tagmano sa matandang babae. Lola Urbana, nandito na po kayo kaya aalis na po ako. Baka nag-aalala na yung mga kasama ko sa kuta eh. Kailangan ko na po mag-report kasi talaga. Siguradong mapaparusahan ako nito eh. Isinaalang-alang mo ang trabaho mo para lang maihatid ako ng ligtas dito sa bahay. Paano mo nalaman ang bahay namin? Swerte lang din kagabi at nakasalubong ko ang lola mo. Ha? Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Sige na, mabait na sundalo. Umalis ka na at baka madagdagan pa ang parusa mo. Opo. O paano? Maiwan ko na kayo ha. Huwag po kayong mag-alala dahil mananatiling sikreto ang lahat ng mga nalaman ko at dadaling ko po ito hanggang kamatayan. Lola Urbana, babalik na lang ako kapag okay na po ang lahat. Kailangan naming masok ko lang lahat ng mga rebelding nasa bundok para na rin sa kapakanan ng mga taga San Telmo. Pag-alis ni Tiberos ay napaluhan na nga ng tuluyan si Risa na niyakap naman ng mahigpit ng kanyang lola. Marami silang napag-usapang bagay hanggang sa makampante ang loob ng dalaga. Sa mga araw na nagdaan ay naging maayos ang katauhan ng dalagang uligba.
Ilang araw na rin siyang hindi dinadalaw ng pagiging aswang kaya magana siyang gumawa ng mga halamang gamot. Isang hapon, dumating si Lola Urbana na dala ang isang magandang balita. Kagad niyang itinigil ang paghuhugas sa mga tuyong dahon at pinakinggan ang sinasabi ng matandang babae. Lola, ano po yung atin yung magandang balita? Galing ako kay Apo Marcelo del Pilay at sa unang pagkakataon ay nagpakita siya sa akin. Lola naman, di po ba delikadong magpunta sa kagubatan nila? Alam niyo naman po ang nangyari kay Nanay May eh. Namatay siya sa pagpunta sa lugar na yon. Dapat hindi na po kayo nagpumilit pang magpunta sa lugar na yon eh. Ikaw naman na po. Nakauwi naman ako ng ligtas, hindi ba? Kaya huwag ka na magalit. Ang malaga sa ngayon nakakuha na ako ng paraan para mawaksi ang sumpa. Hindi lang sa iyo kundi sa mga susunod pang henerasyon na darating. Po? Talaga po? Oo, Apo. Kaya makinig kang mabuti. Ang sabi ni Apo Marcelo del Pilay, kung nais mong puksain ang sumpa ng uligba sa kalooban mo, kailangan natin ng sakripisyo. Sakripisyo? Ano bang dapat isakripisyo, Lola? Dugo. Dugo? Dugo ko po ba o dugo ninyo? Kasi kung isasakripisyo nyo lang din po ang dugo nyo para sa akin, wag na lang po. Mas gugustuhin ko na lang na maging uligbang aswang kaysa mamatay kayo dahil sa akin. Makinig ka muna kasi at wag magbigay kagad ng konklusyon mo. Ang tinutukoy na dugo ay hindi naman dugo mo o dugo ko. Kung ganon, kanino po? Ang sabi ni Apo Marcelo del Pilay, dugo mismo ng isang tao na handang mag-alay nito para sa iyo. Ano po? Paano po yun? Wala namang gagawa ng ganun para sa akin. Sino naman nagsabi sa iyo niyan? Pasensya na pero narinig ko sa labas ang usapan nyo kaya hindi na ako nakatiis at pumasok na kagad ako rito para mag-suggest. Lola Urbana, handa po kong ialay ang sarili kong dugo para lang manumbalik si Risa sa pagiging dating siya. Sigurado ka na ba dyan, sundalo? Nahiba ka na ba? Hindi mo nga ako kilala, Tiberos eh. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. At wala kang alam sa mga nangyayari rito. Wala man akong kaalaman sa totoong nangyari sa paligid ko o sa inyo. Ang alam ko lang handa akong gawin to sa'yo. Handa kitang tulungan at handa akong ialay ang dugo ko sa buhay man at kamatayan. Hindi na nakapagsalita si Risa dahil naghalo-halo na naman ang kanyang pakiramdam. Natutuwa ang puso niya at nagagalak. Pero naiinis din at tila nagwawala dahil sa kakaibang pananabik. Hindi niya alam kung maganda ba yon o mabuti pero dahil doon ay parabang mas lalong nahuhulog ang loob niya para sa sundalong gwapo. At dahil sa desisyon niyon ni Tiberos ay wala na silang inaksayang oras. Pagsapit ng gabi, sa harap mismo ng apoy ay pinatulo ni Tiberos ang ilang patak ng kanyang dugo sa dahon ng duhat. Nang may sapat ng dugo, kinuha na yun ni Lola Urbana. Magkakasama silang umupo ng nakapalibot. Pero ang maglola lang ang nagpasimula ng kakaibang dasal. Ang binatang sundalo ay nanatili lang nakamasid sa mga magaganap. Sinimulan na nga nila ang ritual na siyang unang hakbang upang itakwil ang uligbang aswang na nananalaytay sa dugo ni Risa. Subalit, lingid sa kanilang tatlo. Sa di kalayuan ay may 3 paris ng mapuputing mga mata ang nanunood sa kanila mula sa madilim na kakahuyan. Ang hangin sa San Telmo ay biglang lumamig at bumigat. At sa paligid ng bahay ni Risa ay tila namayani ang kakaibang katahimikan. Kahit ang mga aso ay tila ayaw ng tumahol dahil sa takot. Tumigil na sila sa pagbigkas ng mga salitang di maunawaan at si Lola Urbana na lang ang nagtuloy ng dasal. Dugo ng tapat na nilalang. Dugo ng pag-asa at dugo ng magpapalayas ng sumpa. Tanggapin nawa ng kalikasan ng handog na ito. At nang sa ganon
tuluyang mawaksi ang dugo ng halimaw na nananalaytay. Bago pa matapos ng matandang babae ang pagsasalita, ay umihip na ang hangin sa labas. Nagsanhi yun ng kung bakit namatay ang mga gaserang nakasindi sa loob ng kwarto. Sinundan yun ng mga yabag mula sa labas at mga kalusko sa bubungan. Napatingin silang tatlo doon hanggang sa makaramdam ng kakaiba si Riza. May mga nilalang na katulad ko. Anong ibig mong sabihin? Nandito sila para pigilan ang ginagawa natin. Ayaw nilang bumalik ako sa normal. Ayaw nilang mawala ang dugong uligmang aswang na nananalaytay sa katauhan ko. Sinasabi ko na nga ba? Alam kong hindi nila papayagang malinis ang dugo mo, Risa. Gusto ka nilang kunin at gawing ganap na uligbang aswang. Ayoko pong sumama sa kanila. Ayoko pong tuluyang maging aswang, Lola. Kung ganon, hindi yun mangyayari. Hindi ko sila papayagang kunin ka, Risa. Duguan ng kamay na tumayo si Tiberos, tangan ng kanyang baril at iba pang sandata bilang sundalo. At sa isang iglap, bago pa tuluyang makapaganda ay isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bakuran. Dahil doon ay napatayo na rin si Risa at sabay silang napatingin sa bintana. Si Lola Urbana naman ay nanatili lang na nakaupo dahil itinutuloy niya pa rin ang pagsasagawa ng dasal ng pagpapalaya. Maya-maya pa ay 3 uligbang aswang ang nagpakita sa tapat ng bahay. Mas malaki ito kaysa kay Risa at mas hayok na parang mabangis na hayop. Kitang-kita sa mga mata nun ang matinding pagkatakam. Nakilala kagad ng dalaga ang nangungunang lalaki kahit nasaan yun ang pagiging uligbang aswang. Alam niya rin kasi ang amoy nito na madalas nakakasama ng kanyang mga magulang noon. Ako nga, matalas na talaga ang pangamoy mo, Risa. Ibig sabihin lang nun, ay tunay na ganap ka ng uligbang aswang. Pero ano tong nakarating sa akin na balita na ayaw mo maging isang ganap na kauri namin? Ha? Tinatalikuran mo ng pinanggalingan mong lahi? Hindi niyo ako kauri kaya manahimik ka. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Riza. Naamoy ko sa iyo ang malansang dugo ng tao. Ibig sabihin lang, nakatikim ka na ng sariwang dugo at karne nila. Patunay yun na isa ka ng ganap na uligbang aswang. Huwag mo nang pigilan pa dahil mahihirapan ka lang ng mahihirapan habang lalo mong nilalabanan ng totoo mong katauhan. Mainam na tanggapin mo. Unyemas, sino yan? Ayan ang tanggapin mo. Ang bala ng baril ko. Aswang ka. Dami mong sinasabi. Para kang pit ng manok ka. Putak ng putak. Abat, gago kang lalaki ka. Sino ka na namang damuho ka, ha? At bakit ka nangingalam dito? Walang iya ka. Umalis na kayo rito. Dahil sa susunod na pagputok ng baril ko, ay siguradong sa ulo nyo na ang tama. Wag niyong guguloy ng buhay ni Risa. Galit na umangil si Mang Alisio habang pinandilisikan ng mga mata si Tiberos. Pero pinaulanan lang sila ng bala ng baril ng binatang sundalo kaya napatras sila habang galit na galit. Pagkatapos kitang patayin, ay kukunin ko si Risa para isama sa lugar kung saan siya masasanay sa kanyang katauhan. Hindi na ako sa inyo. Pinipili ko ang sarili ko at pinipili ko ang puso ng pagkataong ito. Puso? Ha! Huwag mong ipagmalaki ang kalambutan ng tao. Dugo ang kaluluwa natin, Risa. At karne ng tao ang bumubuhay sa pagkatao natin. Hayop kang lalaki ka. Lusubin niyo ng isang yan at patayin para wala nang sagabal dito. Panay-panay niya akong binabaril, ha? Sa utos ni Mang Alisio ay sumugod ang 2 uligbang aswang na si Liro at Mina. At ipinagpatuloy naman ni Risa ang pag-antabay habang si Tiberos ay tumalon sa bintana at bumaril ng sunod-sunod. Tinamaan sa balikat si Liro, ngunit hindi ito natumba. Tumawa lang yun ng tumawa bago sumalakay ulit. Mag-iingat ka, Tiberos! Oo naman, kung di sila basta-basta namamatay, hindi rin ako basta-basta magpapatalo sa mga halimaw na yan. Mayabang ka, sundalo ka. Kaya dapat yung pahirapan ng isang yan.
Lino at Mina, siguruhin niyong hihiyaw siya sa sakit ng pakiramdam. Hindi na natapos ng mayabang na aswang ang pagsasalita dahil nakita niyang sabay na tumalsik ang mga kasama niyang ulikbang aswang. Umuusok ang mga katawan ng mga iyon dahil sa hinagis sa kanila ni Tiberos. Isa itong asol na pulbos na gawa ni Lola Urbana. Ibinigay ito ng matandang babae nitong hapon lang dahil alam na ng ginang na mangyayari ang ganitong bagay. At sino ngayon ang hihiyaw sa sakit? Ha? Ito pang sa inyo! Gamit ang kanyang baril ay magkakasunod ng pinaputukan ng mga aswang. Tumakbo si Mang Alisyo at nagtago sa mga puno habang ang dalawa niyang kasama ay nahihirapang umiwas. Tumama sa mukha ni Mina ang 2 bala ng baril. Napasigaw ito at bumagsak habang nag-aapoy pa rin ang katawan dahil sa natamong pulbos kanina. Si Liro naman ay gumapang pero hindi na yun pinatagal pa ni Tiberos. Nilapitan niya ang aswang at ginilitan sa liig. Galit na galit naman si Mang Alisyo nang makitang namatay kagad ang 2 niyang alagad. Nagkasa siya ulit ng magazine sa baril bago lumigid-ligid ng tingin. Nasaan ka? Pinuno ng mga walang kwentang aswang na to! Lumabas ka na ikaw naman ang mapaulanan ko ng bala sa katawan! Pagbabayaran mo ito! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha si Riza! Ilang saglit pa ay tumalon na rin sa labas ng bakuran si Riza. Pagtingin ni Tiberos ay nagulat siya sa nakita. Nasaan yung aswang na rin kasi ang dalaga pero nakilala niya pa rin naman ito. Hindi rin maintindihan ng sundalo ang sarili dahil sa kabila ng pagiging halimaw ng babae ay hindi niya napapansin ang ganong itsura kundi ang puso nitong dalisay. Magaling! At nagpalit ka na ng anyo para madali kitang mapasunod at maalipin! Hindi ako magpapalipin sa katulad mo. Makakabalik ako sa dating ako. Ha! Tingnan natin! Paglitaw ni Mang Alisyo ay mabilis na kumilos si Riza. Tumalon siya ng mataas at buong lakas na sinipa ang malaking aswang. Sumugod din si Tiberos at nang saksakin na niya sa leeg ang lalaking uligbang halimaw, nakaiwas to at tumakbo palayo. Hahabulin pa sana ito ni Riza pero pinigilan siya ng lalaking sundalo. Ako na bahala sa kanya, Riza! Hindi na pwedeng umalis dito yan! Nagtutuloy pa rin sa orasyon ng lola mo! Pero paano ka? Huwag mo kong alalahanin. Kapag alam kong diyado, babalik ako. At di ko na siya susundan kapag sobrang layo na. Pagkatango nila sa isa't isa ay tumakbo na si Tiberos pero sinundan pala siya ng lihim ni Riza dahil ayon kay Lola Urbana ay mapanganib si Mang Alisyo. Isa pa ay kaya naman na matandang babae ang sarili kapag sinalakay siya ng iba pang uligbang aswang na darating. Naabutan ni Riza na makaharap na sina Tiberos at Mang Alisyo. Hindi muna siya nagpakita dahil lumahanap siya ng tiyempo para masukol ang lalaking aswang. Patuloy na nagsagupa ang dalawa at kitang-kita na nakikipagsabayan ng binatang sundalo na halatang sanay sa pakikipaglaban hanggang sa tumigil sila at matagal na nagkatitigan. Tao! Bakit mo ipinagtatanggol si Riza? Hindi mo siya kauri kundi kauri namin! Hindi mo ba alam na maaari lang na malagay ang buhay mo sa panganib ng dahil sa kanya? Kapag tuluyan na siyang nilamon ng sistema ng pagiging uligbang aswang, siguradong kakainin ka rin niya! Alam kong hindi mangyayari yun. At paano mo naman nasabi yan? Hibang na sundalo? Dahil mahal niya ako at mahal ko rin siya. Walang iya. Mahal ka niya at mahal mo rin siya. Patawa talaga kayo mga tao, oh! Mga gonggong! Wala akong pakialam kahit ano pang sabihin mo. Hindi mo ako mapipigilan na iligtas siya dahil totoo sinasabi ko sa'yo. Mahal mo ba talaga si Riza? Ang halimaw na yon? O ginayuma ka lang niya? Kaya gumising ka na sa kahibangan mo. Hindi ka pwedeng umibig sa isang halimaw. Hindi siya halimaw. Hindi halimaw ang tingin ko sa kanya. Siya si Riza, ang probinsyanang minahal ko. Pero hindi ka kayang iligtas ng pagmamahal mong yan. Papatay na kita ngayon para matapos na to at makuha ko na siya at madala kung saan siya nararapat. Bago pa sumalakay si Mang Alisyo ay inunahan na siya ni Riza na biglang sumulpot sa kung saan.
Nagulat pareho ang dalawang lalaki dahil sa biglang pagdating ng dalaga na nasa anyong uligbang aswang. Hindi ako papayag na saktan mo ang tao nagligtas sa buhay ko. Etong sa'yo, demonyo kang halimaw ka! Ang matalim niyang kuko ay direktang tumama sa puso ni Mang Alisyo at tumagos yun sa likod. Bumulwak ang dugo sa bunganga ng ginoong aswang at nang higitin ng dalagang kamay ay sumama ang butas na puso. Hindi rito natatapos ang lahat. Babalik ako. Babalik at babalik ang kanila. Dahil alam nila ang amoy ng kauri natin. Patay kaagad na humandusay si Mang Alisyo habang si Tiberos naman ay gulat na gulat sa nakita. Namamanga siya sa ginawa ng dalaga pero natatakot din siya. Bakit ka sumunod dito? Paano si Lola Urbana sa bahay niyo? Totoo bang mahal mo ko, Tiberos? Oo, Risa. Mahal kita. Mahal na mahal. Unti-unting bumalik sa anyong tao ang dalaga at tumutubad siyang tumakbo palapit sa binatang natulala. Saksi ang kakahuyan sa kung anong namagitan sa kanilang dalawa. At pagkatapos noon ay bumalik na kagad sila sa bahay para tingnan kung ano na ang ginagawa ni Lola Urbana. Nang humupa ang dilim at bumalik ang liwanag ng umaga, 3 bangkay na mga halimaw ang naiwan sa lupa. Tahimik si Risa habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Tiberos na hindi rin makapaniwala sa nangyari. Magandang balita, Apo. Malaya ka na sa sumpa. Simula sa araw na ito wala nang uligbang aswang sa katauhan mo. Nagtagumpay tayo. Salamat ng marami sa may kapal at hindi niya tayo pinabayaan. Totoo pa bang sinabi niyo, Lola? Oo, Apo. Tuluyan nang nasupil ang sumpa. Nakikita niyo tong garpo na to na naglalaman ng itim na usok? Ito ang sumpa na yon na kumawala sa iyong katawan. At dahil hindi gawa sa binhi o sisiw ang kapangyarihan ng uligbang aswang, nagsausok lang to at naikulong dito sa garapon na may orasyon din. Napaikpit ang yakap ng dalaga kay Tiberos na tuwang-tuwa din dahil sa nasaksihan. Nang mapatingin sila pareho sa nasabing garapon, ay nakita nga nilang umukit ang isang halimaw doon at tila nagpupumilit tong kumawala. Hindi po ba makakawala yung usok na yan? Hindi po ba mababasag? Ang garapon na ito ay may orasyon, kaya hindi ito mababasag kahit anong gawin. Maliban na lang kung kusang bubuksan. Ganun po ba? Kung ganun kailangan nating ilayo yan at ilagay sa ligtas na lugar para wala nang magbukas. Kapag po ba nabuksan yan babalik si Risa sa pagiging uligbang aswang? Ang totoo ay hindi ko rin alam. Ito kasi ang unang pagkakataon na maalis ang sumpa sa 3 henerasyon. Pinalad lang ako na makita si Apo Marcelo del Pilay sa mahiwagang gubat. Kaya siguro itatago ko na lang ng maigi ang garpo na ito upang wala nang makialam pa. Tama po ang naisip nyo. Salamat sa iyo. Dahil kung hindi mo sinakripisyo ang sarili mong dugo, ay hindi makakalaya si Risa. Ginawa ko lang po yun dahil mahal ko po ang apo ninyo. Kung ganon, halikan mo nga siya sa harapan ko. Lola naman po, nakakaya. Natigilan na ang dalaga dahil nga hinalikan na siya ng solido ni Tiberos na nagustuhan rin naman niya. Naging masaya sila ng araw na yon dahil sa matagumpay na pangyayari. At katulad ng napag-usapan ay tinago kagad ni Lola Urbana ang silyadong garapon. Inilibing niya to sa lugar na siya lang ang nakakaalam. Nagpunta siya sa bukana ng mahiwagang kabundukan at doon itinago. Nag-iwan lang siya ng tanda para kung sakaling may mangyari ay mabalikan niya ang nasabing lugar. Lumipas pa ang mga araw at linggo at tuluyang nagkamabutihan sina Tiberos at Riza. Masaya ang naging pagsasama nila. Subalit lingid sa kanilang lahat ay may nagbabadya pang isang pangyayari na hindi nila inaasahan. Walang nakakaalam na mga susunod na mangyayari. Lumipas pa ang mga araw at linggo mula nang mapatay ni Risa at Tiberos ang mga uligbang aswang. Tahimik na muli ang San Telmo pero sa puso ni Riza ay tila merong nananatiling pangamba.
Palagi kasing nagbabalik sa sistema niya ang banta ni Mang Alisyo bago ito tuluyang mawala ng buhay. Hindi rito natatapos ang lahat. Babalik at babalik ang kanila dahil alam nila ang amoy ng mga kauri natin. Alam ng dalaga sa sarili na hindi yun basta pananakot lang. Isa yung babala ng sumpang hindi pa tuluyang napuputol. Isang umaga sa bahay ni Risa, nag-ayos ang dalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran habang si Tiberos ay nagpapakulo ng tubig sa loob. Dahil sa natapilok ang babae nung nakaraang araw, kaya nang makita siya ng binatang sundalo ay napaismid yun sa kanya habang napapailing. "O Risa, bakit nag-aayos ka dyan sa bakuran nyo? Sabi ni Lola Urbana natapilok ka raw kahapon. Magpahinga ka muna. Hindi ka gagaling kaganyan kapag panay ang kilos mo." Ito naman, masyado ka nag-aalala sa akin. Malayo naman sa bituka yung tapilok Saka, nilagyan na ni Lola Urbana ng dahon. Nahilot na rin niya kaya gagaling na ako. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka kumapano ka pa niyan Ito naman, masyadong overprotective. Kaya ko to. Parang di mo naman ako kilala. Mas okay talaga ako kapag gumagalaw-galaw at hindi ko kayang tahimik masyado Oy, sige. Sabi mo yan Di na kita pipigilan dyan sa gusto mo. Teka. Kumusta ka naman pala nitong mga nakalipas na araw? Ako, eto, ayos naman. Nandito ako ngayon kasi may pinapahanap sa amin si Kapitan Kaya palang aga mo dito at nagkakapi ka pa. Eto, ako ayos rin. Di ba naikwento mo naman sa akin yung huling sinabi sa'yo ni Mang Alisyo bago siya namatay? Natatakot ka pa rin ba? Hindi naman ako natatakot para sa sarili ko. Ang totoo niyan, natatakot ako baka madamay ka at baka pagsisihan mong pinili mo ako. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Sa tingin mo, kung hindi ako sigurado, maaga akong pupunta rito at magpapainit ng kape kung hindi ako seryoso at sigurado sa'yo? Risa, tandaan mo to. Wala akong pinagsisisihan kahit ni katiting na nakilala kita. Napangiti ang dalaga at sa mga mata niya ay bakas na bakas ang labis na pasasalamat. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya lang ipinahahalata sa binatang sundalo ay malalim din talaga ang takot na nararamdaman niya. Hindi sa uligbang aswang, kundi sa posibilidad ng pagkawala ng mga taong minamahal niya. Katulad na lang ni Lola Urbana at ni Tiberos. Marami pa silang pinag-usapan at kitang-kita sa mga kinikilos at mga mata nila kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa. Makalipas ang mahabang oras ay nagpaalam na si Tiberos dahil dumaan na roon ang sasakyan ng kasamahan niyang si Trill. Katulad niya ring baguhan sa San Telmo. Pagsapit ng gabi, pagkatapos magsindi ni Risa ng insenso ay naupo na siya sa kama. Pinakiramdaman niya lang at ninamnam ang payapang paligid na pinaiingay lang ng kuliglig at mga palaka. Habang nakahiga, ay hawak-hawak niya ulit ang kwadernong iniwan ni Nanay May. Binuklat niya ang isang pahina na tila hindi niya pa nabubuksan noon. Sa unang pagkakataon ay ngayon niya lang mababasa kung ano ang nakasulat doon magmula nang mamatay ang kanyang ina. Seryoso niya itong binasa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kung ikaw ay magmamahal, tandaan mo ang tunay na pag-ibig ay makapangyarihan. Kayang tanggalin ng sumpa at kayang buhayin ang nawawalang pagkatao. Natiklop niya ulit ang kwaderno at niyakap ng maigpit habang nakatingin sa bubungan at nagmumuni-muni. Tama mga sinulat ni Nanay dito. Salamat sa pagpapaalala ng mga ito sa akin, Nay. Lalo lang tuloy kitang namimiss Ngumiti siya at tumikit hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. Makalipas lang ng ilang minuto ay bigla siyang nagmulat ng mga mata. Ganun na lang ang pagkagimbal niya nang magising na nasa isang malawak na siyang kapatagan. Kabadong inilibot niya ang paningin, subalit kahit saan siya dumako ay hindi siya makakita ng kahit sinong tao. Tila walang hangganan ang palibot kaya mas lalo siyang kinabahan.
hanggang sa makarinig siya ng mga alulong ng kung anong nilalang. At sa isang iglap ay nagsulputan na nga ang may gawa ng nasabing alulong. Gulat na gulat si Risa nang makita ang napakaraming uligbang aswang. Nagtakbuhan yon sa kanyang palibot at tuminto ng ilang metro na lang ang layo sa kanya. Pakiramdam niya ay lulubog na siya sa kinatatayuan matapos makita ang mga nanlilisik na mga mata ng mga halimaw. Pati ang mga mahahaba nitong mga dila na naglalaway na parabang sabik na sabik sa sariwang dugo at karni ng tao. At pagkatapos ay sabay-sabay yung humalakhak na parang mga nakakasiyahang mga demonyo sa impyerno. Napatakip ng tenga si Risa pero hindi siya pumikit dahil baka merong biglang humigit o sumunggab sa kanya. Nang tumahimik ang tawanan, ay tila nabalot naman ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Patuloy siyang pinagmasdan ng mga halimaw at hanggang sa pinakadulo ng kanyang harapan, may tila higanting uligbang aswang na sumulpot. Risa! Hindi mo matatakasan ng kapalaran mo! Kung inakala mo na nakalaya ka na sa pagiging uligbang aswang, ay nagkakamali ka! Dahil hindi pa tapos ang laban! Tigilan niyo na ako! Hayaan niyo na ako manahimik! Ang sinumang hahadlang ay papatayin ko. Hindi ako magdadalawang isip dahil papawiin kita at magiging katulad ka namin, isang mabangis at mapaminsalang halimaw. Humalakhak ang higanting halimaw at umalingaw-ngaw yon sa buong paligid. Sumunod naman ang iba pang halimaw hanggang sa tila nabingi na si Risa sa nakakakilabot na mga boses nila. At dahil hindi na niya makayanan ng mga nangyayari, ay nagtakip na siya ng tenga at pumikit. Subalit merong umatak sa kanyang paanan. Pagdilat ng mga mata niya, ay nasa harapan na niya ang higanting uligbang aswang. Nilamon siya nito ng buhay at doon na siya nagising. Napasigaw siya sa sobrang takot. Hingal na hingal at pawis na pawis. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot matapos magising sa isang masamang bangungot. Dahil din tuloy doon, ay dali-daling nagtungo si Lola Urbana sa kanyang silid at nag-aalala siyang nilapitan. Anong nangyari, Apo? At bakit ka sumisigaw? Binabangungot ka na naman ba? Lola Urbana, binangungot nga po ako. Nagpakita siya sa panaginip ko. Sinong siya, Apo? Yung higanting uligbang aswang. Tandang-tanda ko po ang sinabi niya sa akin eh. Hindi ko raw po matatakasan ng kapalaran ko. Papuwin po nila ako, Lola. Papuwin po nila ako at papatayin po kayong dalawa ni Tiberos. Apo, huwag kang matakot. Panaginip lang yon. Walang mangyayaring masama. Hindi ka nila mababawit, hindi kami mapapano ni Tiberos. Pero natatakot po ako, Lola. Natatakot po ko. Huwag kang matakot, Apo. Dahil hindi namin hahayaan na mangyari yon. Siguradong hindi rin papayag si Tiberos. Sigurado ako dyan, Apo. Kaya kalamayin mo ang loob mo. Yumakap na lang ng mahigpit ang dalaga sa kanyang lola na inalo-alo na lang siya hanggang sa muling makatulog. Kinabukasan, tila nakalimutan din kaagad ni Riza ang napaniginipan nung gabi. Wala na silang napag-usapan ni Lola Urbana para hindi na rin mabuhay ang takot sa kanyang dibdib. Pagsapit ng mga bandang 9:00 ng umaga, dumating si Tiberos na hinatid ulit ni Trill. Nagpasama ang dalaga dahil inutusan ulit siya ni Lola Urbana sa pagkuha ng mga halamang gamot. Habang naglalakad si Risa at Tiberos papunta sa dulo ng ilog, kung saan madalas nagpapahinga si Lola Urbana noon, sa malayo pa lang ay nakita na nilang isang ginoo edad 60 na si Mang Lianes. Kilala sa San Telmo ang nasabing ginoo bilang taong wala sa sarili at kung ano-ano ang pinagsasasabi. Kaya naman kahit anong kwento nito, mapatotoo man o hindi ay wala nang naniniwala. Lumapit sa kanila ang magiliw na ginoo at saka nakipagkamay. Kamusta, Risa? Mabutit nakita tayo ulit. Ayos lang po ako, Mang Lianes. Siya yung boyfriend mong sundalo, hindi pa. Magandang araw po, Mang Lianes. Ako po si Tiberos.
At natutuwa po ako sa sinabi niyo pero hindi pa ako opisyal na boyfriend ni Risa. Nandiligaw pa rin po ako hanggang ngayon. Ay, ganun ba? Pero ang pogi mo nga pala talaga sa personal at magaling ka rin sa pakikipaglaban katulad nitong si Risa. Ano pang ibig niyong sabihin mahusay katulad ko? Iha, pinanood kitang lumaban nung gabing yon. Bihira sa isang aswang na iwaksi ang pagiging halimaw niya at pumanig sa kabutihan. Kaya hindi ako natatakot sa iyo noon pa man. Dahil sa sinabing yon ng Ginoo, ay hindi kagad nakaimik ang dalaga. Nagkatinginan lang sila ni Tiberos na nagulat din sa mga pangyayari. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ikukwento sa mga taga San Telmo ang tungkol dito. Alam kong malaking sikreto yon. At saka hindi ka naman na isang aswang, hindi ba? Nakalaya ka na dahil sa pagsasakripisyo ng gwapong sundalong ito. Opo. Salamat naman sa Diyos. Pero tandaan mo, Iha, kapag kahit wala na ang sumpa, ay kailangan mo pa rin bunutin ang ugat para tuluyan na itong hindi bumalik. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Lianes? Pansinin mo ang paligid. Iba ang ihip ng hangin. At ang binubulong ng mga ibon ay tila panganib din. Malakas ang pakiramdam ko na ngayong gabi ay may magpapakitang higante. Mag-iingat kayo dahil marami siyang kasama. Hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Kaya nga mamaya magtatago ko ron sa yungib ko. Mas ligtas doon at babantayan ako ng diwatang mabait. Basta dadalan ko siya ng pandesal mula ron sa tindahan ni Aling Pitang. O siya, sige na. At maiwan ko na kayo dyan. Maganda na rin kayo at mag-ingat sa pagpitas ng mga halamang gamot. Dali-daling umalis ang may edad na lalaki habang si Risa naman ay nanatiling nakatulala sa kawalan. Namutla ang mukha niya matapos marinig ang mga sinabi ng Ginoo at dahil doon ay isang kaba ang sumilay sa kanyang puso. Parang may sayad yung sang yun Pero gusto ko yung mga sinabi niya na pogi ako Tsaka totoo ba yung sinabi niyang nakita niya tayo nung gabing kaharap si Mang Alisyo? Hindi marunong magsinungaling si Mang Lianes. Totoo ang lahat ng sinasabi niya, Tiberos. Anong ibig mong sabihin? Teka, bakit parang namumutla mukha mo? Okay ka lang ba? Habang nangunguha sila ng mga halamang gamot, ay kinuwento nga ni Risa ang tungkol sa kanyang napanaginipan na kapareho na ikinuwento ni Mang Lianes. Dahil doon ay wala na silang inaksayang oras pa. Pag-uwi sa bahay, ay dali-dali nilang sinabi ang lahat kay Lola Urbana na nagulat din. Alam din kasi na matandang babae na lahat ng mga sinasabi ng Ginoo ay totoo. Batid kasi nila na may kakayahan ng lalaking pinagkakamalang baliw sa baryo ng San Telmo. Merong tinatawag na vision o clairvoyance si Mang Lianes, pero hindi siya aware sa kakayahang ito. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay kaya napagkakamalan ng mga taong may sayad siya sa utak. Pero ang totoo ay wala pa siyang sinasabi na hindi nakatotoo. Kaya matapos malaman ng mga yon, ay wala nang inaksayang oras sina Lola Urbana, Riza at Tiberos. Naganda kagad sila ng mga sandata dahil ramdam na nga rin ng matandang babae ang sinasabing panganib ni Mang Lianes. At dahil doon ay humingi ng tulong si Tiberos sa ilan niyang kasamahan na sina Tril, Rillian at Yanes. Ang tatlong sundalo ang mga kaibigan na pinagkakatiwalaan niyang sundalo. Sinabi niya rin ang lahat sa mga ito at dahil mahilig din sila sa mga misteryosong bagay kaya walang pag-aalinlangan silang tumulong. Bilang isang sundalo ay nagplano na kagad sila at hindi na patatagalin pa ang lahat ng ito. At mabilis ngang lumipas ang oras. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay naramdaman na nila ang kakaibang simoy ng hangin. Mula sa hindi kalayuan ay unti-unti na ngang nagsulputan ng mga uligbang aswang matapos ang magkakasunod na alulong nito. Maganda na kayo, Tiberos,
Trill, Rillian at Yanes. Ikaw rin na po, Risa. Alam nyo na ang gagawin nyo. Kunin nyo ang mga halamang gamot na pangontra sa mga aswang at may iwan lang ako rito para gawin ang panghuling sangkap na lulupig sa higanting uligbang aswang na yan na sinasabi ni Lianes. Opo, mag-iingat ka rito, Lola. Huwag nyo kong alalahanin dahil kayang-kaya kong sarili ko. Matanda na rin naman ako, kaya walang magiging problema. Sige na, at magsikilos na kayo. Pagkatango ni na Trill, Rillian at Yanes ay nauna na silang lumabas ng bahay at nagtago sa mga puno. Pinahid nila ang espesyal na langis na ginawa ni Lola Urbana upang hindi maamoy ng mga aswang. Sina Riza at Tiberos naman ay sumunod din at nagtago sa kabilang bahagi ng bakuran. At ilang saglit pa ay higit 6 na uligbang aswang ang tumayo sa harap ng kanilang bakuran. Umaangil pa lang ang mga yon ay sinaboy na sila ni Lola Urbana ng kakaibang pulbos at nang tumama yon sa kanilang mga balat ay nag-apoy kaagad ang mga ito at natupok. Nagulat ang 3 sundalo na ngayon lang nakita ang ganoong pangyayari. Sa kabilang banda ay namangharin sila dahil doon. Kaya nang lumingon sa gawin nila si Tiberos ay sumenyas yun ng okay habang ngumingiti. Dahil sa nakita ni Risa ay tila nabuhayan siya at malayong malayo ang pakiramdam niya ngayon kaysa noong napanaginipan niya ang nangyaring ito. Ayos ka lang ba, Risa? Ayos na ayos lang ako. Wow, natutuwa naman ako marinig yan. Hindi ko na nga nakikita ang takot sa mukha mo eh. Bakit? Dahil alam kong kasama kita. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Kaya hindi ka dapat mamatay dahil pagkatapos nito'y sinasagot na kita. Ha? Talaga? Oo, kaya mag-iingat ka ha. Dahil doon ay tila mas ginanahan si Tiberos. Kaya pagdating ng higit 10 mga uligbang aswang ay inunahan na niya ang pag-atake. Nagulat din sina Trill, Rillian at Yanes sa kanilang nakita. Dahil nagawa ng gwapong sundalo na mapatay ang 10 aswang gamit ang mahabang itak na may katas ng espesyal na halamang gamot. Tila nag-aapoy ang labas ng bakuran hanggang sa unti-unti nang nagsulputan ng iba pa. Mga kasama, atake na! Wala na silang sinayang na oras. Sunod-sunod silang sumalakay at walang pinalampas na kahit isang aswang. Lahat ng dumaan sa kanilang harapan ay siguradong mapapatay. At nang makita ng ibang uligbang aswang ang nangyayari, ay natakot sila hanggang sa makarinig sila ng malakas na ugong na parang galing sa ilalim ng lupa. Yun na yung tinig na yun. Humanda kayo. Lola Urbana, tapos na po bang ginagawa nyo? Kanina pa, Apo. At naghihintay na lang ako rito ng pagdating ng sinasabing higante! Sabay-sabay silang napatingin sa malaking uligbang aswang na doble ng tangkad ni Tiberos. Nagulat din ang mga sundalo pero hindi takot ang nararamdaman nila kundi pagkamangha. Pampalasang ka, Risa! Imbis na yakapin mo ang iyong pinagmulan, unti-unti mo pang inuubos sa mga kalahi natin! Hindi nyo ako kalahi! Kung ganon, nagbago na ang isip ko. Hindi na kita babawiin! Tama yan! Umalis ka na kung ayaw mong maubos kayong lahat ngayong gabi. Handang-handa kami at hindi mo kami matatalo kahit gaano ka ba kalaki. Nagbago na ang isip ko. Hindi na kita babawiin dahil papatay na kita! Nagpakawala ng nakabibinging ungol ang higanting uligbang aswang at pagkatapos noon ay muling sumalakay ang iba pa niyang alagad. Pero mabuti na lang ay handang-handa ang mga sundalo at sanay sa pakikipaglaban. Kaya naubos din nila ang mga sumalakay na hindi man lang nakaabot sa bakuran ng bahay. Nang makita yun ng pinunong uligbang aswang ay mas lalo siyang nagalit kaya siya na ang umatake. Pero hindi siya hinayaan ni Risa at Tiberos. Magkasunod na sumugod ang dalawa at gamit ang mahabang pisi na may orasyon din ng pangontra ay pinulupot nila yon sa paa ng halimaw. Dahil doon ay natumba ang aswang na nagpumilit tumayo. Pero tinambangan na siya ni Trill, Rillian at Yanes.
Magkakasunod siyang hinagisan ng mga pulbos at nasunog ang kanyang likuran. Ginamit ng higanting uligbang aswang ang mahaba niyang dila pero pinutol yun ng itak ni Lola Urbana. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Tumanda na lang ako at tinakalang hindi na to mangyayari. Natuluyang mapuputol ang sumpa. Ngayon, humanda ka dahil maraming kaalaman ang nabigay sa akin ni Apo Amorsolo del Pilay. Lola, tama pong sinabi ni Mang Lianes. Kailangan maputol na ang ugat ng sumpa sa angka natin. Oo, Apo. At ito ang gabing yon. Katapusan na ng mga uligbang aswang. Nakakawag pa ang nahihirapang aswang pero wala na siyang nagawa ng isaboy ni Lola Urbana ang panapos na halamang gamot. Nagliyab at nagkulay asul ang buong katawan ng halimaw hanggang sa umangil to ng umangil. Ilang saglit pa ay natupok na to ng apoy at naging abo. Ang ilang natitirang mga uligbang aswang na nagpulasan ay bigla na ring nasunog dahil ang kanilang ugat ay tuluyan ng namatay. Ilang saglit pa ay unti-unting naramdaman ni Risa ang pag-init ng kanyang katawan at napalood siya pero guminhawa rin kaagad ang kanyang pakiramdam. Naramdaman kong tuluyan ako nakalaya sa sumpa at ang buong angka namin. Salamat sa Diyos! Pagsikat ng araw, habang nagkakape silang lahat sa tapat ng bahay, ay biglang dumating si Mang Lianes at ngumiti sa kanila. Mang Lianes, maraming salamat po sa mga sinabi niyo sa amin kahapon. Kung hindi po dahil sa mga sinabi niyo, hindi namin mapaghahandaan ng mga uligbang aswang. Kaya nga po, salamat po talaga ng gusto. Sayang po si Lola Urbana, tulog at nagpapahinga dahil sa puyat kagabi. Pero kapag nagising yon, mamaya ipapakausap ko po kayo. Tayo na po, mag-almusal na po muna kayo. Salamat sa alok niyong almusal pero nagpunta lang ako rito para magpaalam. Tapos na ang misyon ko sa lugar na ito at kailangan kong pumunta sa iba pang katulad mo na nangangailangan ng tulong ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nabunot mo na ang ugat kaya wala ka ng problema. Ikaw naman gwapong sundalo. Magmadali na kayong bumalik sa kuta ninyo sa bundok. Hindi matatapos ang gabi na to. Masisilo nyo ang mga rebelde at tuluyang makakalaya ang mga taga San Telmo sa kanila. Talaga po? Nakangiti lang na tumango ang lalaki at pagkatapos ay tumalikod na to sa kanila. Hindi pa man nakakalayo ay nagulat na lang silang lahat nang magpalit ng anyo bilang isang kumikinang na ibon si Mang Lianes. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa isang kisap mata ay nawala na lang yon na parang bula, kaya nakatinginan silang lahat. Hindi siya tao? Hindi niyo ba alam na hindi ordinaryong tao si Lianes? O siya, Tiberos, Trill, Rillian at Yanes. Narinig niyo naman ang sinabi ng ermitanyo. Magbalik na kayo sa kuta ninyo sa gubat dahil magtatagumpay kayo ngayong araw para na rin makalaya na sa mga rebelde ang baryo ng San Telmo. Wala nang inaksayang oras pa ang mga sundalo na dali-dalim bumalik sa bundok. At katulad ng sinabi ni Mang Lianes, nagtagumpay nga sila laban sa rebelde. Tuluyang naging payapa sa baryo ng San Telmo. At nang umalis na nga ang mga sundalo sa lugar na yon, ay nangako si Tiberos na babalikan si Risa sa oras na matapos ang kanilang misyon. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, ay meron munang nangyari sa kanila ng gabing yon. Makalipas lang ang 6 na buwan, nang matapos na ang misyon ay kaagad bumalik si Tiberos sa baryo ng San Telmo. Doon ay nakita niya si Risa na malaki na ang tiyan. Nagulat siya at nalungkot sa nakita, kaya halos maluha-luha siya habang kausap ang babae. Akala ko ba ihintayin mo ko? Bakit nagpabuntis ka sa iba? Pasensya na, hinihintay ko ang asawa ko eh. At ngayon, dumating na siya. Tiberos, natutuwa akong makita ka dahil ikaw ang magiging tatay ng anak natin.
Nanlaki ang mga mata ng gwapong sundalo nang mapagtanto na siya pala ang nakabuntis kay Risa. Hindi maipinta ang saya dahil sa wakas ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan.